Maligayang pagbabalik sa kay Recaps. Ngayon ay ikukwento ko ang isang 2015 fantasy romance at drama film na pinamagatang The Age of Adaline. Isang tanghali sa San Francisco, bumili ng fake ID si Adaline Bowman bago umuwi sa kanyang apartment upang pakainin ang kanyang aso. Ang kanyang apartment ay puno ng iba't ibang uri ng old-fashioned items. Pumunta siya sa kwarto at binuksan ang isang box ng film reels na naglalaman ng mga historical events at panahon. Sinara niya ang isang blinds at binuksan ang projector upang panoorin ang isang film reels. Si Adaline ang unang baby na pinanganak sa San Francisco sa bagong taon ng 1908. Nagpakasal at nagkaanak siya na pinangalanan niyang Fleming. Ang kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente habang ginagawa ang Golden Gate Bridge noong taong 1937. 10 buwan makaraan ito ay nagdadrive si Adaline habang mayroong poor visibility dahil sa snowstorm at bumangga ang kanyang sasakyan sa isang ravine. Namatay siya sa nagyelong ilog ngunit tinamaan ng kidlat ang kanyang sasakyan at nabuhay siyang muli. Mula sa oras na iyon si Adaline ay nanatiling 29 years old. Habang lumilipas ang panahon ay sinasabi niyang ang dahilan ng kanyang batang katawan ay dahil sa magandang diet at exercise. Napansin lang na mayroong kakaiba sa kanya dahil mas tumatanda na sa kanya ang kanyang anak na si Fleming. Isang araw siya ay pinara ng isang pulis at hiningi ang kanyang ID dahil sinabi niyang siya ay nasa 40s na. Nagdesisyon siyang umalis sa lugar nila at gumawa ng research sa isang medical school sa loob ng isang taon. Ngunit hindi siya makahanap ng paliwanag tungkol sa kanyang kalagayan na hindi tumatanda. Isang gabi, habang papauwi siya galing sa college ay nilapitan siya ng 2 kahina-hinalang FBI agents at pinilit siyang isakay sa kotse at sinabing gagawa ang mga ito ng test sa kanya. Pumunta sila sa isang eroplano at buti na lamang ay nakatakas siya habang umalis ang 2. Ngayon ay na-realize ni Adaline na habang buhay na siyang magtatago. Mula noon ay binabago na niya ang kanyang pangalan, tirahan at itsura upang bumagay sa panahon. Samantala ang kanyang anak ay tumatanda na at nagmumukhang mas bata na siya dito. Nang taon na yun ay umattend siya ng isang New Year's Eve party. Sa pader ay nakita niyang nakasabit ang larawan niya kasama ang kanyang mga kaibigan na halos 100 taon na ang lumipas. Naglakad siya at nakita ang kaibigan niyang si Regan na nagpapatugtog ng piano. Si Regan ay bulag at nagbiro ito na tanging mga bata lamang ang maghahabol sa kanya. Hindi nito alam na hindi tumatanda si Adaline. Isang charming na lalaki ang pumasok sa party. Ito ay si Ellis Jones at nagkatinginan sila. Nang malalim na ang gabi ay nagpaalam na siya kay Regan. Nang umalis na siya sa party ay nagawa siyang maabutan ni Ellis sa elevator. Nakipagkilala ito sa kanya habang pababa ang elevator. Nagpakilala si Adaline bilang si Jenny na siyang ginagamit niyang pangalan sa ngayon. Tinanong nito kung maaari silang magkita muli, subalit tumanggi si Adaline dahil alam niya na hindi siya normal at hindi magkakaroon ng normal na buhay. Kinaumagahan ay nakipagkita si Fleming sa kanya at binati siya nito ng happy birthday at nangumusta sa kanya. Dumating sa kanyang pinagtatrabahohan si Ellis at binigyan siya ng libro na may mga flower names. Tinanong niya si Adaline kung papayag itong makipag-date sa kanya at sumang-ayon naman si Adaline. Pumunta sila sa isang tunnel sa ilalim ng San Francisco at ikinuwento niya ang kasaysayan ng tunnel. Ito ay ginawa noong Gold Rush at meron ditong bangka na noon pang unang panahon. Nagkwento siya tungkol sa kanyang sarili at tinanong si Adaline tungkol naman sa buhay niya. Ang sinabi lamang niya ay meron siyang aso. Habang naglalakad sila ay nagpasalamat sa kanya si Adaline at sinabing malapit na itong umalis. Sinabi niya na sasabihan niya ito ng isang joke at kapag tumawa ito ay magdi-date ulit sila. Nagkwento siya ng isang mahaba at nakakatawang joke kaya't napangiti at napapayag niya ito na lumabas ulit sa susunod. Sa kanyang apartment ay pinakain niya ang kanyang aso at pumunta sa date nila ni Ellis. Nagkaroon sila ng romantic date at uminom ng wine habang nakikinig sa musika. Namangha si Adaline sa mga pinili nitong pagkain. Nagkwento si Ellis tungkol sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama na isang astronomer at nakadiskubre ng isang kometa kaya ito sumikat. Nakita na dati ni Ellis si Adaline. Ang kanilang pagkikita sa party ay hindi aksidente dahil sinusundan na niya ito mula nang makita niya itong nakaupo sa labas ng library na nakasuot ng blue dress. Nagkaroon sila ng espesyal na moment ngunit hindi nagpadala sa emosyon si Adaline. Sinabi ni Ellis na hindi pa rin nagkukwento si Adaline tungkol sa sarili nito. Sumagot lamang si Adaline na mas maganda ng ganun. Sinabi ni Ellis na hindi okay yon at naghalikan ang dalawa. Kinaumagahan, matapos ang mahabang tulog ay tinulungan ni Adaline si Ellis na solve ang kanyang problema gamit ang Portuguese language skill nito at umalis para magtrabaho.
Habang nasa taxi ay naalala niya ang isang lalaki na naghihintay sa kanya habang may dalang engagement ring. Natakot siya at sinabi sa driver na umalis sa lugar na yon. Balik sa kasalukuyan ay nagkasakit ang aso ni Adeline. Dinala niya ito sa vet at sinabi sa kanya na ang kidney nito ay nasira na at wala na silang magagawa. Hinaplos niya ang kanyang aso sa huling pagkakataon at umuwing mag-isa. Tumunog ang kanyang cellphone, ngunit hindi na niya pinapansin ang mga tawag ni Ellis. Kinuha niya ang mga larawan ng kanyang mga alaga, at idinagdag ang larawan ng kanyang aso. Naiyak na lamang siya sa katotohanan na lahat ng minamahal niya ay iniiwan siya. Dumating si Ellis sa kanyang apartment. Natagpuan niya ito dahil hinanap niya sa library ang address nito. Nainis si Adeline at itinulak niya ito papalayo. Pumunta siya sa apartment ng kanyang anak at tinitingnan ang kanyang mga lumang larawan. Sinabi ni Adeline kay Fleming na pagod na siyang magtago at magsinungaling sa mga mabubuting tao. Sinabi niya dito ang tungkol kay Ellis. Kinumbinsi siya ni Fleming kaya't nagbago ang kanyang isip. Binisita niya ang pinagtatrabahohan ni Ellis at sa tulong ng isang kaibigan ay nakapag-date ang dalawa sa isang lumang covered drive movie theater. Pinaliwanag niya ang kwento nito na parang galing na siya sa lugar na yon. Ang totoo ay nakapunta na siya dito. Uminom sila ng wine at pinagmasdan ang lighted ceiling. Inimbitahan niya ito upang dumalo sa party sa ika-40 anibersaryo ng kanyang mga magulang. Pumayag siya sa kondisyon na siya ang magdadrive. Dinaanan rin nila ang kapatid ni Ellis na si Kiki na sinubukang ipahiya si Ellis sa kanyang kadate. Subalit napatahimik ito ni Adeline. Nang dumating sila ay binati sila ng ina ni Ellis na si Kathy. Ngunit nang makita sila ng ama nito, na si William ay tinawag niya ito sa tunay niyang pangalan na Adeline. Kinorek niya ito at sinabing Jenny ang kanyang pangalan. Nagulat si William at sinabing may naalala lamang siyang tao na sobrang malapit sa kanya. Sinubukan niyang wag maiyak habang nagsinungaling na si Adeline ay kanyang ina. Nagulat si William nang sinabi niya rito na patay na si Adeline. Nang pumunta na sa kanilang kwarto ang lahat ay hindi pa rin mapakali si William. Kumuha siya ng baso ng whiskey at inalala ang nakaraan kasama si Adeline. Kung paano niya ito tinulungan na paandarin ang sasakyan nito. Kung paano sila pumunta sa London mula sa Amerika. At kung paano nito sinabi sa kanya ang tunay nitong pangalan habang alias niya lamang ang itinatawag sa kanya. Kinaumagahan ay pinag-usapan nila kung paano nagkakilala si Adeline at Ellis. Sinimulan ni William na pag-usapan ang ina ni Adeline at marami itong alam na language. Sinabi naman ni Ellis na multilingual rin si Jenny. Dagdag pa ni William na ito ay matalino at maraming alam sa kultura. Naging masaya ang mukha ni William habang nagkukwento tungkol kay Adeline. Nainis dito si Kathy dahil pakiramdam niya ay second choice lamang siya. Sinabi ni William na mahal niya ito at siniguro na ito lamang ang para sa kanya. Naglakad-lakad si Adeline at Ellis. Humingi ng pasensya si Adeline sa ama ni Ellis. Kinagabihan ay nagdesisyon silang maglaro ng tabletop trivia game tungkol sa history. Dito ay mayroon si William na 47 na magkakasunod na panalo. Sa umpisa ay nagkunwari si Adeline na hindi niya alam ang mga sagot kaya't nagbiro si Ellis tungkol dito. Sinagot ni Adeline lahat ng tanong at nagulat ang pamilya dahil nasagutan niya rin ang mga tanong na hindi pa nila nasagutan dati at nanalo sa laro. Naglakad-lakad si Adeline sa labas at sinundan siya ni William. Pinag-usapan nila ang mga bituin at iniba ni William ang usapan nang ikwento nito ang tungkol sa pag-propose sana niya sa ina ni Adeline. Si William ang lalaki na nakaupo sa bench na nakikita niya sa kanyang alaala. Nang paalis na si William ay sinabihan niya ito na minahal rin ito ng kanyang ina. Nang matutulog na sila ay sinabi sa kanya ni Ellis na mahal na siya nito at hindi niya maisip kung ano ang buhay niya kung wala siya kahit saglit pa lamang sila nagsama. Hindi siya sumagot dito. Kinaumagahan habang ang pamilya ay abala sa kani-kanilang gawain, ay pinuntahan ni Adeline si William. Sinabihan siya nito na mayroong insekto sa kanyang ulo at tinanggal niya ito. Napansin ni William ang marka ng sugat nito sa kamay. Umalis si Adeline at natulala si William na parang may naalala ito. Nagkaroon siya ng flashback na naglalakad silang dalawa sa bukid at aksidenteng nasugatan ang kamay ni Adeline. Pumunta si William sa cabin at hinanap ang box na noon pang 1996 at naalala niya nang ginagamot niya ang sugat nito. Nakakuha siya ng litrato na kinuha nila sa araw na yon. Pinag-isipan ni William ang kanyang mga nakita. Pinuntahan niya si Adeline at tinanong tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi niya na huwag magsinungaling sa kanya dahil siya ang naglinis at nagtahi ng sugat niya sa kamay noon. Nais lamang niyang malaman ang katotohanan kung bakit hindi man lang ito tumanda. Hindi niya masagot ang tanong na ito subalit sinabi niya ang dahilan kung bakit hindi siya sumipot sa parke ng araw na yon. Ito ay dahil natatakot siya.
Nakiusap si William na tigilan na niya ang pagtatago dahil maari silang maging masaya ni Ellis. Sinabi niya na hindi siya mabubuhay kung gagawin niya ito. Tumakbo siya sa kagubatan at bumalik sa bahay. Inimpakin niya ang kanyang mga gamit, nagsulat ng note kay Ellis habang naliligo ito at umalis ng bahay. Kinuha niya ang susi ng sasakyan ni Ellis. Sinubukan itong pigilan ni William subalit wala siyang nagawa. Maya-maya ay nakita ni Ellis ang sulat. Tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang nangyari subalit tumanggi itong magpaliwanag. Hindi pinansin ni Adeline ang mga tawag ni Ellis. Binigay ni William ang susi ng kanyang sasakyan kay Ellis at sinabing habulin si Adeline. Si Adeline ay pagod ng tumakas sa mga bagay na ganito. Nagsasawa na siya na gawin ito ng paulit-ulit. Itinigil niya ang kanyang sasakyan at tinawagan ang kanyang anak. Nag-usap ang dalawa at sinabi niya rito na pagod na siya sa pagtatago. Inikot niya ang sasakyan, ngunit nabangga siya mula sa gilid ng kanyang sinasakyan. Huminto ang lalaki para tingnan siya, ngunit natakot kaya't umalis na lamang ito. Naiwang walang malay si Adeline habang nakahandusay sa damuhan. Dumating si Ellis at nakita ang kanyang sasakyan na nakataob sa gilid ng kalsada. Hinanap niya si Adeline. Nakita niyang hindi na tumitibok ang puso nito kaya't sinubukan niya itong i-revive. Sa edad na 107 ay namatay na si Adeline. Naglagay ang mga paramedics ng 2 defibrillator sa dibdib ni Adeline at gumamit ng 750 volts ng kuryente. Huminga si Adeline at dinala sa pinakamalapit na ospital. Sinabi ng doktor na maswerte ito at hindi nagkaroon ng malubhang tama. Pinuntahan ni Ellis sa kwarto si Adeline. Iniisip ni Ellis na umalis ito dahil sinabi niya ang kanyang nararamdaman sa kanya. Sumagot si Adeline na manahimik ito sabay hinalikan at sinabing mahal niya rin ito. Sinabi niya rito ang kanyang tunay na pangalan at edad. Dumating si Fleming at sinabing anak niya ito. Nagulat siya sa kanyang nalaman. Makalipas ang 1 taon, may bagong alagang aso si Adeline. Si Ellis at Adeline ay pupunta sa isang New Year's Eve party. Nang tumingin si Adeline sa salamin, ay napansin niya ang puting buhok sa kanyang ulo at tumatanda na ulit siya. Dahil dito ay natuwa si Adeline.